Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon pag-usapan natin ay gaano ba kahalaga ang diagnosis sa spiritual na panggagamot o kahit sa anong klaseng panggagamot, physical man o spiritual. So bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang diagnosis. Ang diagnosis po ay ang pagkilala sa sakit ng isang tao, pagkilala. Iba din yung tawas. Ang tawas kasi is tracing. Ang tawas kasi is tinitrace mo yung sakit. Ang diagnosis naman ay nagbabase ka sa simptomas na dinadamdam ng pasyente. Alam ko marami na namang iba dyan nahihirit at sasabi na huwag mong i-compare ang physical na panggagamot sa spiritual na panggagamot. So pwede ko yung kunin yung logic na yan, pwede ko i-consider, pero dapat kayo din, huwag nyong lukuhin yung kliyente na kung physical yung sakit, huwag nyo ipilit ng spiritual para lang magkapera at pasampaan ng ligaw ng espiritu. So patuloy tayo. So pagkilala ng sakit, base sa nararamdaman ng tao. So, bigyan kayo ng example. Merong isang pasyente lalaki, meron siyang nararamdaman na involuntary muscle movement. So, minsan gumagalaw yung kamay niya, gumagalaw yung paa niya o yung katawan niya, ganon, na hindi niya kagustuhan o hindi niya sinasadya. Kahit may ginagawa siya, may trabaho siya, pero hindi naman siya epileptic. Hindi naman siya ganon. Gumagalaw talaga, ganyan. Tumataas yung kamay. So, example lang yan. So, dinala siya sa albularyo kasi probinsya eh. So, yun yung ginagawa talaga ng mga tao sa probinsya noong unang panahon. So, pagdating doon, sinabi na gusto daw siyang sapian ng isang espiritu. So, may mga binenta yung manggagamot. Tapos sinabihan pa na huwag pupuntahin sa doktor kasi mas lalong lalala yung sakit. Mali po yan. Kasi kung ikaw matino ka na manggagamot spiritual, alam mo na kahit anong spiritual na pag-atake, meron niyang reflection sa physical na katawan ng tao. So kahit anong spiritual pa yan, tigalpo pa yan, usog pa yan, meron talaga yung epekto sa physical na katawan ng tao. So, dapat papuntahin mo pa rin sa doktor kung kaya nila. Kung meron silang kapasidad na gumastos. Yung iba kasi, mahirap lang, walang pangbayad sa doktor, kaya nagtsatsaga sa albularyo. So, kung matino kang albularyo, sa tingin mo ang kliyente ay may kapasidad na magbayad ng doktor, papuntahin nyo pa rin para sa physical na side effects ng spiritual attack. Ang problema kasi, pag nakikita nila yung iba, hindi ko nila lahat, yung iba kasing manggagamot dyan na pag nakita nilang mayaman yung pasyente nila, hindi nila papuntahin sa doktor. Kasi susuluhin niya yon. So, sulo yung income, pabalik-balik sa kanya, pasampahan niya ng pasampahan, kahit hindi naman tayo sigurado kung totoo ba yan na espiritu na mangkukulam o mga elemento. Pwedeng elemento, mga ligaw. Kasi pag inopen mo yung portal na yan, magsisipasukan talaga yan. Kasi according to mga church scholars, na yung mga fallen angels daw gustong-gusto ng katawan ng isang tao, pero hindi sila pinayagan ng Diyos. Kaya kung may pagkakataon, you give them authority na sumampa, pumasok, papasok talaga sila kahit titigalpuin mo pa yan. They want to feel what we feel para ma-experience naman nila. Ganon kasarap yan para sa kanila. Sa atin, hindi natin appreciate yan eh, kasi may katawan tayo eh. Sa atin, parang taken for granted lang, pero sa ibang mga spirits, pangarap nila yan. So, balik tayo sa diagnosis. So, ang diagnosis po is, dapat, kung matino ka na healer, tumingin ka rin sa physical na side. So, tingin mo, walang panggastos na pang-medical, so mag-offer ka ng herbal. Marami naman dyan, yung herbal, pag-aralan nyo yung herbal, wag yung
Yung sa aklat talaga, huwag yung sa YouTube lang na mga ang nag-share, sinto-sinto din, walang background study. So gusto lang malaman nyo na sinishare ko na herbal dito ay galing talaga sa aklat. Kasi po ako nakapag-aral ng nursing. Graduate po ako ng nursing. So, kung herbal ang pag-uusapan, so pwede ko yung pag-aralan. Lalo na sa technology natin ngayon na marami ng mga given information. So, balik tayo sa diagnosis. So, pagkilala sa sakit sa pamamagitan ng simptomas. So, yun. Hindi siya yung, balik tayo sa istorya. So, yung gumagalaw yung katawan, mga kamay, ganon, involuntary muscle movements. So, hindi siya pinadala sa doktor. Pagkatapos nun, lumala. Nung lumala na ng lumala, yung may bahagi siyang katawan niya na hindi na niya maigalaw. So, doon pa nag-decide yung family na makipagsapalaran sa mga pampublikong ospital kahit mahaba yung pila. So, doon na napag-alaman na meron palang neurological problem. So, may problema pala sa utak. So, ang dahilan daw ay alta presyon or maaring stroke or blood clot. So, yun yung sinasabi ko na tingnan nyo rin ang physical na aspeto. Pwede nyo gamutin, pwede nyo kontrahin, pwede nyo hipan nyo kung ano, painumin nyo ng healing water, kung ano pa yung pinaniniwalaan nyo, pwede yan. Pero huwag nyo alisin yung karapatan ng tao na pumunta sa doktor. Kasi meron talaga yung physical na side effects. Ito lang sa gustong maniwala, sa gustong makinig sa opinion ko. Pero kung ayaw niyo makinig, siguro nakapag-aral kayo ng medicine bago kayo nag-albularyo, kaya ganon. So, bahala kayo. Ito lang naman ay suggestion ko lang kasi nasa 2024 na tayo eh. So, panahon na siguro na yung traditional or yung cultural na paggagamot ng Pilipinas, which is through witch doctor or albularyo, sana ma-upgrade din naman ng konti. Haluan nyo ng herbal o di kaya gawin yung bukas sa inyong isipan para yung pasyente naman is makapag-refer at makapag-second opinion. At kayo din namang mga pasyente dyan, may iba kasi mga sinto-sinto yung mga pasyente. Pag sinabihan ng physical, ayaw maniwala kasi gusto talaga nila na kulam yung sakit nila na may bumibira sa kanila. Kakainis din niya minsan yung ganyang klaseng tao. Yung may naiinggit daw sa kanila. Tapos kung titignan mo yung sarili, titignan mo yung mga tao na yun, sino ka ba para kainggitan? Di ba? So parati daw siya pinagkadidiskitahan. Kung gano'n, hindi may problema sa ugali mo. Kung sasabihin mo na naiinggit sa'yo yung tao, kaya kakinulam, ano bang meron sa'yo para mainggit yung tao na yun? Baka nga wala yung pake sa'yo, tapos pinagbintangan mo lang na mangkukulam or pinakulam ka. Yan yung problema sa mga taong nagpapatingin din sa mga albularyo. So hindi ko sinasabi na peke ang mga albularyo. Totoo yan. Pero hindi lahat dyan ay honest. So dapat kayo din is buksan ninyong isipan sa physical na aspeto. Kasi yung iba, pinipilit talaga nila na spiritual yung sakit nila. So parang mga sinto-sinto din yung iba. So ito yung tandaan nyo. So ito yung ilagay nyo sa mga kokote nyo. Ang word of the day natin ngayon is diagnosis. Ang pagkilala sa sakit base sa simptomas. At sa spiritual na aspeto naman ay pagtatawas, tracing, subay. Pag-alam kung ang sakit ba ay spiritual o physical. Kung sinabing spiritual, alamin mo muna kung ano bang spiritual na sakit yan. Baka sabihin mo, kulam agad, pasampaan agad, tutorturin mo ka agad. Tapos ang nasasaktan, ang katawan pala ng may sakit. So mas lalong lumala yung sakit. Hindi naman natanggal yung sakit. 'Di ba? Napag-usapan na natin 'yan doon sa
isang taong may testimony na pinasampaan pero hindi gumaling. Ilagay ko sa comment section tsaka sa description yung link na yun ha, para mapanood yung video na yun kung hindi nyo pa napanood. So ito ay para sa lahat. Hindi ito para sa albularyo lang o para sa pasyente lang. Ito ay para sa lahat ng Pilipino na nakikinig. So, dapat ang pupuntahan yung manggagamot ay magaling sa diagnosis. Hindi yung kulam kaagad, barang kaagad. Mali yun. Dapat meron siyang diagnosis. Yung iba pa gumagamit ng differential diagnosis eh. So, pinagtagpi-tagpi pa ang mga simptomas bago sila mag-conclude na kulam yan. Kasi merong ibang mga makukulam, matatalino din. So, pag alam nila, kunwari yung tao ay may sakit sa atay. So, yung makukulam na yun, titirahin niya yung atay. Para pagpatingin sa doktor, so, wala nang complain. Kasi dati nang may sakit yan sa atay. So, titirahin yun na makukulam. So, alam na niya kung paano tirahin yon. So, alam na niya kung paano lusutan yon. So, ganyan din. So, magaling din mag-balanse ng sitwasyon. Magaling mag-analyze ng situation base sa mga simptomas at sa mga ginagawa niyang testing or subay. So, ganun po. Napakahalaga po ng diagnosis. Kaya huwag niyang isawalang bahala. Pag pumunta kayo sa albularyo tapos walang klaro yung diagnosis niya, so maghanap pa kayo ng iba. Yun na po. Thank you.